Magandang umaga po, brothers and sisters. So bago po tayo magsimula ng ating Lord's Day Sermon, hingin po natin yung tulong ng Diyos upang maunawaan ang kanyang kalooban. Tayo pong lahat ay umukot panalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na lumikha ng langit at lupa at sa amin ay patuloy nagmamahal. Nagpapasalamat po kami lalong-lalo na para sa kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Na bagamat hindi kami karapat-dapat dahil sa aming mga kasalanan, ngunit dahil po sa inyong napakalaking habag at sakripisyo na ginawa doon sa krus, na ang inyong mahalagang dugo ay dumanaw doon sa krus ng Kalbaryo upang malinis ang lahat naming mga kasalanan at kami po ay ariing ganap sa iyong harapan. Kaya labis-labis po kami nagpapasalamat dahil po sa biyaya po na ito. At dahil po sa inyong huling pagkabuhay, nagkaroon po kami ng kumpirmasyon na kami po ay natubos na mula sa lahat ng aming mga kasalanan at kapangyarihan ng impyerno. Kaya aming Ama, nagpapasalamat po kami dahil po dito. Aming Ama, salamat din po sa patuloy po ninyong paggabay sa amin sa pamamagitan po ng Iglesia at pinahintulutan niyo po kami na makarating ng maayos at safe dito po sa lugar po na ito upang sama-sama pong makapakinig ng iyong banal na salita. Kami po ay humaharap sa iyong salita upang makatanggap ng biyaya sa aming Christian life at nawa ito po ay maging kalakasan po namin sa natitira po namin buhay dito sa mundong ito. Lalong-lalo na nakikita po namin na yung mga tanda ng katapusan ng panahon ay patindi ng patindi. Aming Ama, tulungan niyo po kami upang may sa buhay po namin ang biyaya na mapapakinggan po namin sa araw po na ito at naway sa pamamagitan din po ng tulong ng Espiritu Santo ay magampanan po namin ang iyong kalooban, lalong-lalo na ang pagbabahagi ng Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Aming Ama, para magawa po ito, pakiusap, punuin niyo po yung puso po namin ng kalakasan spiritually upang magawa po namin ito. Ganon din, dinadalangin po namin yung mga brothers and sisters na maaring hanggang ngayon po ay nakakaranas pa rin po ng kahirapan sa kanilang pisikal at ganon din sa kanilang spiritual. Pakiusap, gabayan niyo po sila at ingatan. Tulungan niyo po sila upang hindi po mapanglumo yung kanilang puso at naway magawa po nila itong mapagtagumpayan at naway magawa po nila makapanumbalik. Ganon din, dinadalangin po namin ng mga brothers and sisters na maaaring hindi po namin makakasama sa oras po na ito. Pakiusap, ingatan niyo po sila at gabayan kung saan man sila naroroon. Tulungan niyo po sila upang maingatan po nila yung kanilang identity bilang inyong anak. Tulungan niyo po yung bawat isa po sa amin sa oras po na ito at sa iyo lamang po kami ihaasa at magtitiwala. Aming Ama, meron po kami pinaghahandaan na Grand Bible Seminar na magaganap po sa February 16 hanggang 20. Pakiusap, tulungan niyo po kami upang mahihanda po kami upang magamit po ninyo para sa dakilang gawain po na ito. Nawa kami po ay maging instrumento ng evangelism dito po sa lugar po na ito sa mga huling panahon na nakikita po namin na malapit na po kayong dumating. Tulungan niyo po kami upang magawa po ito, aming Ama. Kaya sa oras po na ito, muli, sa iyo lamang po kami ihaasa at magtitiwala. Maraming salamat po. Lahat po na ito ay dalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So muli, pag-aaralan po natin yung napag-aralan po natin last time sa tungkol sa Mateo chapter 5. So buksan po natin muli sa ating mga Biblia sa Mateo chapter 5. Babasahin po muli natin yung verse 3 hanggang 12. Mateo chapter 5, verse 3 hanggang 12. Babasahin po natin sabay-sabay. Sa Mateo chapter 3, chapter 5, verse 3 hanggang 12. Babasahin po natin kapag nakita na po. Okay, kung ready na po, basahin po natin ng sabay-sabay. Mateo chapter 5, verse 3 hanggang 12, 3, 2, 1. Mapapalad ang mga dukha sa Espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahahapis, sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila ay kahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat may kita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit.
Papapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan ay sa akin. Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. So muli, magandang umaga po, brothers and sisters. Kamusta po kayo? So dahil po sa biyaya ng Diyos, patuloy po tayong nabibigyan ng pagkakataon para makapakinig ng kanyang banal na salita. So dito po, gaya po na napag-aralan po natin last time, so yung mga Kristiyano na mapapalad ay pagpapatuloy po natin ngayon. So mula verse 3 hanggang 7, last time napag-aralan po natin ito, at mula verse 8 hanggang 12, ay pag-aaralan naman po natin ngayon. So sikapin ko po na matapos na po natin ito para susunod na po yung topic natin. Okay? So sabi dito sa verse 8, babasahin ko po muli sa inyo. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So, sino ba yung mga tao na malinis yung puso? Alam naman natin na yung puso natin punong-puno ng karumal-dumal. Tama po ba? Alam naman natin yung puso natin punong-puno ng kasamaan at kasalanan. Lahat ng mga bagay sa kasamaan na nasa puso natin, ito po yung usually na lumalabas sa bibig natin. Usually lumalabas sa ating mga kilos. Kaya dito natin malalaman na yung puso natin talagang sobrang dumi. Kaya sabi sa Biblia na yung puso natin ay punong-puno ng pandaraya. Lubhang napakasama at mandaraya kaysa lahat ng bagay. Kaya ito po yung puso natin. Pero nung tayo ay naligtas, napalitan na yung puso natin. Noon, yung puso natin, puso na bato. Ngayon, puso natin ay puso na laman. Ibig sabihin, bagong puso. Naintindihan po. Puso na nakatuon na para sa Diyos. Hindi na sa mga bagay dito sa sanlibutan. At puso na nagigilty para sa paggawa ng kasalanan. Ito po yung puso natin. Noon, parang okay lang na gumawa ng kasalanan para bang normal para sa atin. Pero nung tayo ay naligtas, dito na natin nakikita at nararamdaman na naging sensitive yung puso natin para sa kasalanan. Bakit? Kasi nga alam natin na yung kasalanan yung pumatay sa Panginoong Jesucristo, yung kasalanan natin. Kaya nagiging maingat na tayo sa paggawa ng kasalanan. Yes, nakagawa at nakagawa pa rin naman tayong kasalanan. Pero, siyempre, kapag nakagawa tayo ng kasalanan, iba na yung kaba, iba na yung guilty. Dahil nga, siyempre, sa harapan ng Diyos, hindi po ito mabuti. At kahit na tayo mismo, nahihirapan sa ating puso dahil nga sa paggawa ng kasalanan. Pero ngayon, sabi dito, mapapalad ang mga may malinis na puso. So, sa pang-araw-araw nating pamumuhay, yung puso natin nadudungisan din. Siyempre, dahil nga sa kasalanan at minsan dahil sa ibang tao, na-discourage tayo at talagang yung puso natin lumalabas yung mga pagkakasala. Pero hindi po ibig sabihin na instant na tayo po ay naging malinis sa harapan po ng Diyos sa ating puso. Tayo po bilang mga naligtas, ang panibagong kalooban ng Diyos para sa atin ay yung ating pagpapakabanan. Ibig sabihin, pag-iwas sa kasalanan, pag-iigat sa ating puso na hindi na magpatuloy sa pagkakasala. Tingnan po natin ito. Unang Thessalonica, chapter 4. Sa New Testament po, Unang Thessalonica, chapter 4. Babasahin po natin, verse 3 hanggang 5. Unang Thessalonica, chapter 4, verse 3 hanggang 5. Kung nakita na po, babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung nakita na, 3, 2, 1. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanan, na kayo umiwas sa paikiapid. Na ang bawat isa sa inyo ay matuto maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at karangalan. Hindi sa pita ng kahalayan, na gaya ng mga hintil na hindi nakakilala sa Diyos. So ito po yung panibagong kalooban sa atin ng Diyos. Yung unang kalooban niya para sa atin, para maligtas. Naintindihan po? So ito na po yung nangyari sa atin. Nung tayo ay naligtas, nagawa na natin yung unang kalooban ng Diyos. Ngayon, ano po yung kasunod na kalooban ng Diyos? Yung ating pagpapakabanal. Ano po ibig sabihin ng pagpapakabanal? Pag-iwas sa kasalanan. Pag-iwas sa pakikiapid. Binanggit nga po dito. Sabi dyan, yung bawat daw tao sa atin, bawat isa, matutong maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at karangalan. Naintindihan po. So, kung patuloy nating nililinis, patuloy nating iniingatan yung puso natin, patuloy natin na
sabihin na natin na binabantayan yung puso natin sa pagkakasala, doon natin makita yung kapangyarihan po ng Diyos. Naintindihan po. Kaya nga sabi niya na hindi sa pita ng kahalayan na gaya ng mga hintil na hindi nakakilala sa Diyos. Kaya, yes, nandito po tayo sa mundong ito. Dito po tayo na nabubuhay kasama ng mga hindi ligtas. Pero ano pong dapat natin gawin? Kahit nakasama natin sila mabuhay, ingatan natin yung ating puso sa pagpapakabanal at karangalan. Naintindihan po. Bakit natin kailangan magpagil sa ating sarili? Bakit natin kailangan na pigilan yung ating sarili? Kasi kagaya nila, ganoon din po tayo noon. Naintindihan po. Kagaya ng mga kahalayan, yung mga masasamang pita ng kahalayan, na kagaya ng mga hintil na hindi pa save, yun din po yung regularly natin na ginagawa. Pero ngayon na naligtas na tayo, sinasabi po sa atin ng Biblia, ang kalooban ng Diyos para sa atin ay yung ating pagpapakabanal. Umiwas sa paikiapid at pigilan yung ating sarili. Naintindihan po. Pigilan yung ating sarili na lumabas yung, sabihin na natin, mga masasamang kalooban na nasa loob natin. Yung masasamang pag-iisip, masasamang pagsasalita. Kahit nandito po ito sa loob natin, kailangan natin pigilan kasi nga tayo ay naligtas na. At kung magagawa natin itong mapigilan, sabi kanina, makikita natin yung Diyos. Ibig sabihin, makikita natin yung kanyang gawa. Mas makikita natin yung kanyang kapangyarihan na kumikilos sa atin. Minsan, kagaya ng experience ng bawat isa po sa atin, yes, gusto natin na makita yung kalooban ng Diyos. Malaman natin yung kalooban ng Diyos, magawa natin yung kalooban ng Diyos, makita natin yung kapangyarihan ng Diyos. Pero kahit na anong gawa natin, kahit na anong kilos natin, pero kung hindi natin iniingatan yung puso natin sa pagkakasala, hindi natin makikita yung kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan po. Kaya kailangan po natin ingatan. Gaya ng sinabi sa unang Pedro, chapter 1, verse 15 hanggang 16, na maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Bakit? Dahil yung tumawag sa atin ay banal. Kaya tayo bilang anak niya ay dapat maging banal din sa harapan ng mga tao at sa harapan ng Diyos. Naintindihan po. Kaya yung pag-iingat sa pagkakasala ay napakahalaga bilang isang Kristiyano. Hindi lang po natin dapat ginagawa yung ating Christian life, yung 4 wheels. Yes, magagawa natin yung 4 wheels. Pero kahit na magawa natin yun, pero kung hindi naman natin nagagawa yung pagpapakabanal, hindi rin po natin makikita yung kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan po. Bigyan po kayo ng halimbawa. Yung mga Israelita, nung tumawid sila sa Red Sea, o dun sa paglabas nila mula sa pagkaalipin sa Egypt, ito po yung nagre-represent na ang pag-alis nila mula dun sa pagkaalipin, tapos naligtas sila spiritually, tapos tumawid naman sila, ito po yung baptism para sa kanila. Pero bago sila pumasok sa Kanaan, meron pong isang ilog na nakaharang sa kanila. Ito po yung ilog Jordan. Bago sila makatawid doon, merong inutos yung Diyos sa kanila. Tingnan po natin ito. Josue chapter 3. Basahin po muna natin yung verse 3 hanggang 4. Verse 1 hanggang 4. Bago po natin basahin yung verse 5. Para meron po tayong konting background. So, Josue, chapter 3, verse 1 hanggang 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kinaumagahan, maagang bumangon si Josue at kasama ang lahat ng mga anak ni Israel ay umalis sa Shittim at dumating sa Jordan. Sila'y nagkampo muna doon bago tumawid. Pagkatapos ng 3 araw, ang mga pinuno ay dumaan sa gitna ng kampo at inutos na sinasabi, kapag nakita ninyo ang kaba ng tipan ng Panginoon, inyong Diyos, na dala ng mga paring Levita, iaalis kayo sa inyong kinaroroonan. Sundin ninyo iyon upang malaman ninyo ang daan na narapat ninyong paroonan handang ito nung una. Ngayon may magkakaroon ng agwat sa pagitan ninyo at sa kaban na may 2,000 siko ang sukat. Huwag kayong lalapit na higit na malapit roon. So ito nga, bago sila tumawid dun sa ilog Jordan, so isa pa po sa ilog dun sa may Israel, papasok ng Kanaan, yung ilog Jordan. So yung ilog Jordan, hindi po siya calm river.
Isa po siyang river na talagang may alon, talagang hindi po siya payapa. Bago makatawid yung mga Israelita, may inutos po yung Diyos sa kanila. Ito po yung verse 3, na kapag nakita nila yung kaba ng tipan, ibig sabihin, yung pangako ng Diyos, yung presensya ng Diyos, kapag nakita nila na binuhat na ng mga Levita, magsisibala na sila mag-pack up, tapos magligpit, tapos tatawid na sila dun sa Ilog Jordan. So, kapag nakita nila yon, so kailangan nilang magmadali, kailangan nilang i-prepare lahat ng mga gamit nila para makatawid dun sa Ilog Jordan. Pero meron po isang mahalagang bagay para makita nila yung kalooban po ng Diyos, makita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Ito po yung verse 5. Basahin po natin. Verse 5, 3, 2, 1. At sinabi ni Josue sa bayan, pagpakabanal kayo, sapagat bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ng Panginoon sa inyo. Sabi dito, pag nagawa ninyo na makita yung kaba ng tipan, ano po yung next step? Pagpapakabanal. Magpakabanal kayo. Bakit? Kapag sila ay nagawa nila yung pagpapakabanal, kapag nagawa nila na ihanda yung kanilang sarili, magpapakita ng kababalaghan yung Diyos. Gagawa yung Diyos ng kapangyarihan sa kanila. Naintindihan po. Kaya, ano pong sabi dito sa verse 7? Basahin na, verse 6 hanggang 7, basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At nagsalita si Josue sa mga pari, buhatin ninyo ang kaba ng tipan at mauna kayo sa bayan. At kanilang binuhat ang kaba ng tipan at nauna sa bayan. Akila sa paningin ng buong Israel upang kanila makilala na kung paano ako'y kasama ni Moises ay gayon ako sa inyo. So ito nga, inutusan na ni Josue na buhatin ng mga pari yung kaba ng tipan. Then, kailangan gawin o yung parte ng mga Israelita, yung ibang tribe. Ano po yun? Ihanda yung kanilang sarili at magpakabanal. Naintindihan po. Kung hindi nila gagawin yung last step, hindi nila makikita yung kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan po. So sa pagpapakabanal, nakapaloob din po dito yung pagsunod. Naintindihan po. Hindi po natin ginagawa o iniingatan yung ating sarili kasi wala lang. Bakit? Yung binasa natin kanina na yung kalooban ng Diyos na magpapakabanal, ito po yung utos ng Diyos. Hindi po ito optional. Naintindihan po. Hindi po yung ngayon, magkakasala tayo, ngayong week, tapos next week, iingatan natin yung sarili natin. Hindi po ganun. Yung pagpapakabanal ay pang-araw-araw nating pamumuhay. Naintindihan po. Parang pag inom ng tubig. Sabi sa Biblia na yung pagkakasala natin, pag inom ng tubig, hindi na natin namamalayan. Inom po tayo noon. Pero dapat, pagkatapos nating maligtas, yung ating pagpapakabanal ay kagaya rin ng pag-inom ng tubig. Ano po yun? Regularly. Naintindihan po. Pang-araw-araw nating gawain sa ating Christian life. Hindi naman po ibig sabihin na i-isolate natin yung ating sarili para hindi tayo magkasala sa harapan ng iba o kaya hindi tayo madungisan. Hindi po. Ang kailangan ay yung puso. Ingatan natin yung ating puso na hindi magkasala. Sabi nga dito, sa verse 7, sa araw na ito ay pasisimulan kong gawing dakila ka sa paningin ng buong Israel upang kanila makilala na kung paanong ako'y kasama ni Moses ay gayon ako sa iyo. Kay Josue, so bilang leader, siya po yung dapat na manguna sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Una, kailangan niyang ihanda yung kanyang mga gamit. Tapos, kailangan niya na ingatan yung kanyang sarili wala sa kasalanan, magpakabanal. Then, gagawin siyang dakila ng Diyos sa harapan ng mga Israelita kung paanong ginawang dakila si Moises. Naintindihan po. Ngayon, verse 8. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Inyong uutusan ang mga pari na nagdadala ng kaba ng tipan na nagsasabi, kapag kayo dumating sa tabi ng ilog Jordan, ay tumigil kayo sa Jordan. So, pag nandun na sila, kailangan nilang umistop. Tapos, nung nasa harapan na sila, ito po yung ginawa nila. Basahin natin sa verse 15 hanggang 17. So, next page po. 15 hanggang 17. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At nang dumating sa Jordan, ang paa ng mga pari ay nagdadala ng kabaan ay nabasa sa gilid ng tubig, sapagkat inaapawan ng Jordan ang lahat nitong pangpang sa buong panahon ng pag-aani. Ang tubig na bumababa mula sa itaas ay tumigil, at naging isang bunton na malayo sa Adam, ang bayang nasa tabi ng Zaretan,
Samantalang ang umaagos tungo sa dagat ng Araba, ng dagat ng Asin ay ganap na nahawi, at ang bayan ay tumawid sa tapat ng Jericho. Ang mga pari na nagdadala ng kaba ng tipan ng Panginoon ay panatag na tumayo sa tuyong lupa sa gitna ng Jordan, samantalang ang buong Israel ay dumaan sa tuyong lupa hanggang sa makatawid sa Jordan ang buong bansa. Imagine po ninyo, tatawid sila sa isang ilog na rumaragasa, ilog na overflowing. Hindi sila makakatawid, malulunod sila kapag tinangka nila sa kanilang sarili na tumawid dun sa ilog Jordan. Pero ano pong sabi ng Diyos, gagawa ko ng isang kababalagan sa inyo. Patatawirin ko kayo, pero ito po yung kailangan nilang gawin. Ito yung part nila. Ano po yun? Yung pagpapakabanal. Naintindihan po. Paghahanda at pagpapakabanal sa kanilang, sa harapan ng Diyos. Ngayon, dito po natin makikita na kung mayroong inutos yung Diyos, yes, kailangan po natin gawin. At kailangan natin ingatan yung ating sarili sa pagkakasala, pagpapakabanal. At ano yung pangako ng Diyos? Gagawa siya ng kababalagan. Gagawa siya ng makapangyarihang gawa sa atin. Naintindihan po. Kaya naman dito po natin makikita na napakahalaga na panatilihin natin na malinis yung ating puso. Dahil sa pamamagitan ng malinis na puso, sabi sa Mateo chapter 5 verse 8, makikita natin yung Diyos. Naintindihan po. Makikita natin yung kanyang kapangyarihan. Kaya kailangan po natin na ingatan yung ating sarili sa pagpapakabanal. Naintindihan po. Tingnan po natin ito isa pa. Lucas chapter 1. Tingnan po natin, Lucas chapter 1, verse 74. Basahin po natin, Lucas chapter 1, verse 74 hanggang 75. Kung nakita na po, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Na ipagkaloob sa atin na tayong iniligtas mula sa kamay ng ating mga kaaway, ay maglingkod sa Kanya ng walang takot, sa kabanalan at katwiran, sa harapan niya sa lahat ng ating mga araw. Binanggit po dito, di ba, na tayo na mga iniligtas niya mula sa mga kamay ng kaaway, ibig sabihin, sa kapahamakan sa impyerno, maglingkod tayo sa Kanya ng walang takot. Paano tayo makapaglingkod sa Kanya ng walang takot? May kabanalan at katwiran sa harapan niya sa lahat ng ating mga araw. Naintindihan po. Kung tayo, iingatan natin yung ating puso mula sa kasalanan, kung kaagad nating irerepent yung pagkakasala natin sa harapan ng Diyos, makakapaglingkod tayo ng walang takot sa Diyos. Naintindihan po. Pero yun nga, minsan, kahit na gusto nating maglingkod sa Diyos, kahit na gusto natin ipagpatuloy yung Christian life natin, minsan, dahil nga sa mga kasalanan na hindi natin nare-repent, sa kasalanan na patuloy natin ginagawa, nasisira yung fellowship natin sa Diyos. Tama po ba? Minsan nahihiya tayo, minsan parang hindi na natin magawa makapagbasa ng Bible, hindi natin magawa makapag-pray. Bakit? Kasi nga may dungis yung ating puso. Kaya ano pong dapat gawin muna? Mag-repent. Naintindihan po. Yung daily repentance ay napakahalaga. Sabi nga sa unang 1, chapter 1, verse 9, ipahayag natin yung ating pagkakasala. Humingi tayo ng tulong sa Diyos para maiwasan natin at hindi na magawa ulit yung pagkakasala na yun. Naintindihan po. Ito po yung pang-araw-araw na kailangan natin paglilinis. Naintindihan? Kung tayo nga sa physical, siguro ngayon medyo malamig kaya nag-i-skip tayo ng ligo. Pero regularly, tayo po yung naglilinis ng ating katawan. Tama po ba? Bakit? Kasi nga araw-araw nadudungisan yung ating katawan. Kung hindi natin iingatan yung ating katawan, hahayaan lang natin na tapuan ng mga dumi o kaya hayaan lang natin na hindi mag-wash, magkakasakit tayo kapag ganun. Tama po ba? Kung yung ating katawan nga iniingatan natin, what more pa kaya yung ating puso? Naintindihan po. Para magawa natin makapaglingkod sa Diyos ng buong puso, walang takot, ingatan natin yung ating puso. At ano yung pangako ng Diyos? Ipapakita niya sa atin yung kanyang kapangyarihan. Naintindihan po. Ipapakita niya sa atin kung gaano siya kamakapangyarihang kumikilos sa buhay natin. Pero ano pong part natin? Ingatan natin yung ating puso na may pagpapakabanal at pag-iwas sa kasalanan. Naintindihan po. Ngayon, kagaya nila Josue, ito po yung first na encounter po nila sa pagpapakabanal. Naintindihan po. So bago sila tumawid sa Ilog Jordan, inutos sa kanila ng Diyos, kayo magpakabanal. Ngayon,
nakalimutan ito ng isang tao. Sino yun? Si Akan. Anong sabi ng Diyos? Huwag kayong kukuha ng mga bagay dito sa Kanaan. Yung mga pilak, ginto, or kung ano mga magagandang bagay dito sa lupain ng Kanaan. Pero ano pong nangyari kay Akan? Nagnasa yung puso niya mula dun sa mga magagandang bagay mula sa Kanaan. Kinuha niya, tinago niya, kaya ano po nangyari sa kanila? Noong nakipaglaban sila sa lungsod ng Ai, napakaliit lang nun. Mas marami pa sila. Pero ano po nangyari sa kanila? Natalo sila. Marami pong namatay sa kanila. Bakit? Dahil sa isang tao lang. Actually, hindi naman masama yung mga bagay na yun. Hindi naman masama, hindi naman kasalanan yung mga ginto, pilak. Pero ano po yung kasalanan na ginawa ni Akan? Yung pagsuway. Naintindihan po. May inutos na na huwag mong kukunin yan, huwag mong kukunin yan. Pero dahil nga sa hindi iningatan ni Akan yung kanyang mata, hindi naingatan ni Akan yung puso niya, yung laman niya. Ano pong nangyari? Kinuha niya yung mga ipinagbabawal na bagay sa harapan po ng Diyos. Kaya ano pong nangyari dun sa kwento? Kailangan muna nilang hanapin yung source. Kaya pinatawag ni Josue yung mga kababayan niya, halugugin ninyo lahat ng mga tent, hanapin ninyo nasan yung mga kinuhang bagay mula sa Kanaan. Sa natagpuan? Sa tent ni Akan. Naintindihan po. Nung nakuha nila yun, tapos tinanggal nila, inalis nila, nung bumalik na sila sa Ai, nagawa nilang lipulin yung Ai. Naintindihan po. Bakit? Sa tulong ng Diyos. Kaya naman, yes, yung puso natin, palagi pong vulnerable sa paggawa ng kasalanan. Kaya kailangan, ingatan natin yung ating sarili. Ingatan natin yung ating budhi na hindi madungisan ng mga kasalanan dito sa sanlibutan ito. Kahit na mahirap, pero kailangan po natin gawin. Naintindihan po. Kahit na yung ating katawan ay palagi pong naghahanap ng kasalanan, palaging gustong-gusto na lapitan yung kasalanan, ingatan po natin yung ating sarili. Naintindihan po. Isa pa po, tingnan po natin ito. Hebreo chapter 12. Hebreo chapter 12, verse 14. Hebreo chapter 12, verse 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan na nito'y walang sino man makakita sa Panginoon. Sabi dito, pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan na kung wala nito'y walang sino man makakita sa Panginoon. Sabihin, hindi natin makita yung kapangyarihan niya. Hindi natin makita yung pagkilos ng Diyos. Dahil nga, iningatan natin yung kasalanan. Naintindihan po. Isang magandang halimbawa dito, si Haring David. Si Haring David, alam natin na nagkasala po siya ng pangangalo niya at pagpatay. Pero, nagrepent siya kaagad. Nung sinabi ni Propeta Samuel kung ano yung pagkakasala sa kanya, nagrepent siya. Humingi siya ng tulong sa Diyos. Naintindihan po. Ano po yung isa sikat na verse na binanggit niya sa kanyang repentance? Balikan natin. Awit 51. Awit 51. Verse 10. Verse 10 hanggang 11, basahin po natin ng sabay-sabay. Awit 51, verse 10 hanggang 11. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mula sa akin sa malinis na puso, piling baguhin ang magwing espiritu sa loob ko. Sa iyong harapan, iwag mo ako paalisin, at ang iyong banal na espiritu sa akin, iwag mong gawin. Verse 12. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas, at alalayan ako na may espiritong. Noong nagkasala siya, nagrepent siya, ano po yung prayer niya? Diyos, lumalang ka sa akin na isang malinis na puso. Ibalik mo sa akin yung malinis na puso.
Yung puso ko na dungisan ng pagpatay at pangangalunya. Ngayon, Panginoon, lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso. Muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Ito po yung puso ni Haring David. Yes, alam naman ng Diyos na magkakasala si Haring David. Alam naman niya, nababagsak din siya sa babae at saka sa pagpatay. Naintindihan po. Pero si Haring David, hindi lang po siya nagmukmuk. Ang pinakaginawa niya, humingi na siya ng tulong sa Diyos. Sabi niya, lumalang ka sa akin ng malinis na puso, O Diyos. Yung puso na nadungisan, yes, para mapalitan, kailangan natin ng panalangin. Kailangan natin ng tulong ng Diyos. Kaya sabi dito, muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. At sa verse 12, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng pagliligtas at alalayan ako na may espiritong pagnanais. Kadalasan, kapag nagkakasala tayo, minsan, yes, napipigati yung puso natin. Nawawala yung kagalakan. Nawawala yung kagalakan ng ating identity. Nawawala yung kagalakan ng ating kaligtasan. Kaya para panumbalik yung ating kagalakan sa kaligtasan, una, mag-repent mula sa kasalanan. Pangalawa, humingi ng tulong sa Diyos. Naintindihan po. Kaya sabi dito, Diyos, alalayan mo ako na may espiritu nagnanais. Kung siya lang, kahit na yung espiritu niya, nagnanais na makapanumbalik sa Diyos. Pero kung hindi siya alalayan ng Diyos, hindi siya tutulungan, hindi siya hingi ng tulong sa Diyos, hindi rin niya po dito magagawa. Naintindihan? Kaya ito po yung naging laman ng prayer niya. Diyos, alalayan mo ako na may pusong nagnanais na mamuhay ng may kabanalan. Naintindihan po. Kaya napakahalaga para sa atin na yung puso natin, ingatan natin mula sa kasalanan. At kung sakali naman tayo ay mahulog sa kasalanan, mag-repent ka agad. Naintindihan po. Kasi kung patatagalin pa natin, mas maraming palo yung mararanasan po natin. Mas maraming disiplina. Naintindihan po. Kaya naman napakahalaga para sa atin na maingatan yung ating puso. Para makita natin kung anong kalawalatian, anong kapangyarihan ng Diyos yung kaya niyang gawin sa ating Christian life. Isa pa po, awit 73. Abante po tayo. Awit 73, verse 1. Awit 73, verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel, sa mga taong may puso'y. Tunay na mabuti yung Diyos para sa Israel kasi sila yung bayang pinili. Pero sino man po yung tinutukoy dito ng mga tao? Yung kanya mga anak. Mga anak na malinis yung kanilang puso. Tunay na yung Diyos ay mabuti sa kanila. Ibig sabihin, ipapakita niya yung kanyang kaluwalhatian sa kanila. Dahil nga, sa kalinisan ng puso, yes, magagawa po natin na makita yung kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapakabanal. Naintindihan po. Kaya nga palagi tayong binabalaan ng Diyos. Palagi niya tayong binabalaan sa pamamagitan ng Biblia. Umiwas kayo sa kasalanan. Huwag niyo hayaan na madungisan yung puso ninyo ng kasalanan. Ingatan niyo yung puso ninyo. Naintindihan po. Kaya, kung palagi natin maiingatan ito, palagi natin iuukit sa ating puso at isipan, yes, magagawa natin na makaiwas, malesen yung mga kasalanan na pang-araw-araw natin ginagawa. Naintindihan po. Actually, para mas mapadali, o hindi naman mapadali, para mas magkaroon tayo ng control sa ating sarili sa mga pagkakasalan na nagagawa natin, evaluate niyo po yung sarili po ninyo. Halimbawa, dahil sa bagay na ito, umiinit yung ulo ko. Dahil sa bagay na ito, minsan nakakapag-isip ako ng hindi maganda. So kung malalaman mo na yun, kapag nangyari ulit yun, iwasan mo na. Naintindihan po. Kasi kung alam mo na nga, na yun yung dahilan kung bakit ka nagkakasala, sabi mo, ay hindi kasi mahina lang naman din ako eh. Hindi, actually may control ka. May tulong ng Espiritu Santo sa loob natin. Huwag natin limitahan yung kapangyarihan niya sa loob natin. Kaya mong pigilan yun. Pero madalas, pinipili mong huwag pigilan. Bakit? Wala. Gusto mo magkasala. Gusto mo gumante. Gusto mo magalit. Naintindihan po. Kaya kung alam mo na kung ano yung source ng pagkakasala mo, ingatan mo na yung puso. Naintindihan po. Kadalasan, anong time tayo nagkakasala? Anong time? Hindi oras ha. Hindi ko ibig sabihin na oras. Hindi po ibig sabihin na siguro mga alauna. Hindi ganon.
Kadalasan anong panahon tayo nagkakasala? Kapag mag-isa ka lang. Naintindihan po. Na para bang wala nakakita sa'yo, na para bang free time ka, na para bang sa'yo yung oras mo, sa'yo yung lakas na ibinibigay sa'yo ng Diyos. At kung mag-isa ka, kadalasan dyan, ito yung tukso ni Satanas. Yung mga, o sinusundot ni Satanas, yung mga pagkakasala na nasa loob. Naintindihan po. Kaya kapag mag-isa ka, ingatan mo yung sarili mo. Naintindihan po. Kaya nga napakahalaga ng fellowship. Dito po sa loob ng church, iniingatan natin yung ating sarili sa pagkakasala. Kahit na sa oras na ito, kahit na sa panahon po na ito, nagagawa natin ingatan yung ating sarili mula sa pagkakasala. Naintindihan po. Usually, siyempre, paglabas natin, doon na tayo prone sa pagkakasala. Pero, kapag nandito tayo, naiingatan tayo ng Diyos. Naintindihan po. Eh, grabe naman kung nandito ka na sa church, yan, lakas mo pa. Lakas pa ng loob mo na gumawa ng kasalanan, eh, ibang level na yan. Naintindihan po. Pero dito nga sa church, naiingatan natin yung ating sarili. Kaya nga, napakahalaga ng fellowship. Napakahalaga na magkaroon tayo ng malapit na ugnayan sa isa't isa para maingatan natin yung ating sarili. Naintindihan po. Minsan napapanood natin sa mga Bible seminar, di ba? Na yung mga wildebeest, kapag nasa wild sila, iniingatan nila yung mga maliliit, yung mga mahihina na wildebeest. Tama po ba? Saan sila nilalagay? Sa gitna. Para dun sa mga leon na nakakapaligid dun sa grupo ng wildebeest, hindi basta-basta makapasok. Tama po ba? Same din po sa church. Kung ilalagay natin yung ating sarili sa kalagitnaan ng Espiritu Santo, sa kapulungan ng mga banal, maingatan natin yung ating sarili sa pagkakasala. Naintindihan po? Kaya napakahalaga na hindi lang sa pag-attend ng church kasi attendance or kaya makakapakinig tayo ng sermon, kundi sa oras na ito, nagagawa natin ingatan yung ating puso. Naintindihan po? Kaya sabi dito, tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel, sa mga taong ang puso'y malilinis. Naintindihan po. Kaya naman, tayo po, kagaya ng sinabi sa Mateo chapter 5 verse 8, may kita natin yung Diyos kung malinis din yung ating puso. Naintindihan po. May kita natin yung kanyang kapangyarihan, may kita natin yung ating yung kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagpapakabanal ng ating Christian life. Naintindihan po. So ngayon, balikan po na natin sa ating main verse, Mateo chapter 5 verse 9. Mateo chapter 5 verse 9. Basahin po natin, Mateo chapter 5 verse 9, 3 to 1. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. So bilang anak ng Diyos, isa po sa parte ng ating pamumuhay ay pamumuhay na may kapayapaan. So dahil yung ama o prinsipe ng kapayapaan ay tumawag sa atin. Gaya ng ating memory verse, di ba? Sa Isaiah chapter 9 verse 6, ano po yung isang pangalan ng Diyos? Isang pangalan ni Jesus? Prinsipe ng kapayapaan. At tayo rin po, yung iba pang prinsipe ng kapayapaan, dahil tayo ay naging anak niya. Naintindihan po. Kaya naman, sa ating pamumuhay, habang tayo ay nandito sa ating Christian life, huwag rin po natin kakalimutan na maging mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging anak ng Diyos. May kita ng mga tao na itong tao na ito talaga ay anak ng Diyos. Dahil nga sa mapagpayapa. Naintindihan po. Kaya nga ano pong sabi sa Biblia, tingnan natin. Roma chapter 12. Roma chapter 12, verse 18. Roma chapter 12, verse 18 muna. Basahin po muna natin. Roma chapter 12, verse 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kung maaari, hanggang sa inyong makakaya, ay makipamuhay kayo ng may kapayapa sa lahat ng mga. Sabi dito, kung maaari, hanggang sa makakaya ninyo. Bakit kaya nakalagay yung ganito? Actually, napakahirap po na maging mapagpayapa sa ibang tao. Bakit? Talagang mayroong mga tao na talagang nagbibigay sa atin nagkukos sa atin, na yung puso natin, masira yung kapayapaan. Naintindihan po. Pero ano pong sabi ng Biblia? Kung maaari, hanggat sa makakaya ninyo. Sabi nga ng kasabihan dito sa sanlibutan, choose peace. Piliin mo yung kapayapaan mo.
Naintindihan po? Pero kung ang nasa puso mo gumante, mawawala o masisira yung kapayapaan mo sa ibang tao. Naintindihan po? Kahit na yes, kahit na minsan may mga tao na talaga umuusig o talagang sabihin natin nagsasalita ng mga hindi karapat-dapat sa atin. Ano pong dapat natin gawin? Kung hanggat maaari, tigilan natin yung ating sarili at makipamuhay kayo na may mapayapa sa lahat ng mga tao. Naintindihan po? Hindi naman ibig sabihin na tayo lang yung dapat na maging mapagpayapa sa kanila. Naintindihan? Dapat tayo rin yung nagbibigay ng kapayapaan sa iba. Namaya baka tayo, hindi natin sila pinapatulan, tapos tayo naman yung nagkukos para hindi maging mapayapa yung iba. Naintindihan po? Ingatan natin in both ways. Sabi nga dito, makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Ito po para sa mga hindi ligtas at doon din sa mga brothers and sisters. Naintindihan po? Kaya naman, kung sakali man na merong bawat isa sa atin na merong, sabihin natin, na lihim na galit o kaya lihim na inis sa mga brothers and sisters, ngayon pa lang, pigilan nyo na po ito. Ngayon pa lang, alisin nyo na po yun sa puso ninyo. Kasi hindi po natin may papakita yung ating identity sa ibang tao kung tayo rin naman ay nag-aaway-away, kung tayo rin naman nagiging magkakagalit sa isa't isa. Naintindihan? Sabi nga sa Biblia, ingatan nyo yung bawat isa. Dahil kung kayo ay nagkakagatan sa isa't isa, mauubos tayo. Naintindihan po? Yung Diyos ay prinsipe ng kapayapaan. Siya po yung nagbibigay ng kapayapaan. Siya po yung source ng kapayapaan. Kaya nga nung siya ay nagpakita sa mga apostol, nagpakita sa mga alagad, kaya kapayapaan ang sumainyo. Naintindihan po? Tayo rin po, mga anak ng kapayapaan. Dapat na palagi natin tandaan na makipamuhay ng may kapayapaan sa ibang tao. Sa labas at ganoon din sa loob ng church. Ngayon, para panatili natin yung kapayapaan, ano pong magandang gawin? Huwag na lang sila pansinin. Ano po? Ano pong pinakamagandang gawin? Ano po? Pag-pray. Naintindihan po. Pagkatapos mo mag-pray, okay na, pwede na gumante. Basahin po natin yung verse 19. Roma chapter 12 verse 19. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti. Pagkatiwala natin sa Diyos. Naintindihan po? Sa English, avenger. So ito po yung tunay na avenger. Hindi po yung nasa palabas. Naintindihan po? Hayaan natin yung Diyos na umayo sa kanila. Hayaan natin na yung Diyos, sila yung ayusin. Parang kung tayo rin naman yung nagiging cause ng walang kapayapaan sa iba, hayaan rin natin na tayo po ayusin ng Diyos. Bakit? Sabi nga dito, huwag ninyong ipagiganti ang inyong sarili. Kung kayo yung ginawa ng masama, huwag ninyong ipagiganti ang inyong sarili. Anong dapat gawin? Pag-pray sila, ipaubaya yon sa galit ng Diyos. Naintindihan po. Handaan po natin na yung Diyos, nakikita po niya na lahat. Kung sino yung mga tao na nag-cause sa atin, na masira yung ating kapayapaan, nakikita yun ng Diyos. At kung dahil din doon, nasisira yung kapayapaan natin, kaya hindi natin magawa yung kalooban ng Diyos, nakikita din ito ng Diyos. Naintindihan? Kaya dapat natin na panatilihin na maging mapagpayapa sa lahat ng tao sa paligid po natin. At actually, yung kapayapaan, isa po ito sa bunga ng Espiritu. Sabi sa Galatia chapter 5 verse 22, di ba? Yung bunga ng Espiritu, pag-ibig, kagalakan at kapayapaan. Kaya yung kapayapaan is dapat po ito na regularly na patuloy nating napapractice sa ating Christian life. Nalalaman natin na kung tayo ay nagmamature sa ating Christian life, nakapamuhay tayo ng may kapayapaan. Naintindihan po? Yes, may problema. Hindi naman natin maiiwasan ito. Pero kung yung puso mo, mapapanatili yung kapayapaan at paghingi ng tulong sa Diyos, yes, magiging maayos po ito sa ating Christian life. Naintindihan po? Tingnan po natin ito. Unang Thessalonica chapter 5. Yung Thessalonica Church, meron pong silang magandang karakteristik. Unang Thessalonica chapter 5, verse 15.
Yung mga taga-Thessalonica po, mabuti po yung puso nila sa pakikinig ng Diyos, pakikinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Kaya nung napakinggan nila yung words of God sa pamamagitan ni Pablo, tinanggap po nila ito ng buong puso. Pero syempre, meron din silang kahinaan. Kaya pinagtagubilinan sila ni Apostol Pablo ng ganito. Basahin natin. Unang Thessalonica chapter 5 verse 15. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tiyakin ninyo na ang sinuman ay huwag gumanti ng masama sa masama, kundi lagi ninyong naisin ang mabuti para sa isa't isa. So ito po yung isa sa bagay na kailangan po natin gawin. Nagawa natin sila ipag-pray, ipagpasa Diyos, na Diyos yung bahala na gumawa ng action kung sila man yung nag-cause ng ating kasiraan sa ating kapayapaan. Ngayon, ano pong dapat natin gawin? Sabi dito, tiyakin ninyo na sino man ay huwag gumanti ng masama sa masama. Kung meron mang gumanti o gumawa sa atin ng masama, ano po yung dapat natin iganti? Masama rin ba? Sabi dito, kundi lagi ninyong naisin ng mabuti para sa isa't isa, sa lahat. Kaya naman, napakahalaga na maging mapagpayapa tayo bilang isang Kristiyano dahil tayo po yung mapapalad. Yung mga tao na pinapanatili yung kapayapaan sa kanila at ganoon din sa paligid po nila, sila po itatawaging anak ng Diyos. Naintindihan po. Kaya naman, bawat isa po sa atin, matutunan yung ito pong bagay na ito. Pag-pray sila, ipagpasa Diyos, at palitan natin o gawin natin. Or sa halip na gawan natin sila ng masama o gantihin natin sila ng masama, ano pong dapat natin iganti? Mabuti. Naintindihan po. Kaya, minsan, mahirap man ito gawin. Pero actually, ito po yung mabuti para sa atin. Na gumawa na sila ng masama sa atin, sila yung nag-cause ng damage sa atin, sila yung may kasalanan. Pero kung papalitan natin ito ng kabutihan, mahirap po na bagay ito. Pero ito po yung kailangan natin gawin. Naintindihan po. Kaya napakahalaga na matutunan po natin na maging mapagpayapa sa isa't isa. Kaya po tayo minsan, may mga dumadating na kaguluhan sa ating Christian life. Minsan kahit na wala namang sa anumang dahilan. Minsan yung ibang tao nagpo-post ng kasiraan ng kapayapaan natin, ito po yung magandang time para matrain tayo na maging mapagpayapa. Nagantihan sila ng mabuti. Naintindihan po. Huwag ng kasamaan. Kaya sabi sa Santiago chapter 1 verse 19, maging mabagal sa pagkagalit. Kaya kahit na sabihin natin, talagang minsan masasakit or sabihin natin masasama yung mga sinasabi nila o ginagawa nila sa atin, maging mabagal sa pagsasalita, maging mabagal sa pagkagalit. Naintindihan po. Kaya naman, ingatan natin palagi yung ating puso na maging mapagpayapa. Kanina, sa pagpapakabanal. Ngayon naman, sa pagiging mapagpayapa. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Kawikaan, chapter 12. Kaya kung bakit natin kailangan na mag-ingat, Kawikaan chapter 12. Kawikaan chapter 12 verse 18. Kawikaan chapter 12 verse 18. Isa po sa payo sa atin ni Haring Solomon. Kawikaan chapter 12, verse 18. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga salitang padalos-dalos ay parang ulos ng espada. Ngunit ang dila ng pantas ay kagalingan. So, meron dalawang weapon dito. Ano po yung una? Yung mismong tabak. Yung blade. Kaso, yung blade na ito, pwedeng ikaw yung masugatan, pwede ikaw yung makasugat. Naintindihan po. Pero, kung yung ating dila ay magiging pantas, ano pong ibibigay nito? Kagalingan. Naintindihan po. Kaya, ano pong mas pipiliin ninyong weapon towards sa inyong mga, sabi natin, mga hindi nagiging mapagpayapa sa inyo? Tabak? Gantihan sila? O yung ating dila na pantas? Dapat po yung dila na pantas. Naintindihan po. Kaya kung tayo, di mag-iingat, yes, pwedeng sila yung masaktan natin at tayo rin yung masaktan.
Kaya naman, palagi natin ingatan yung ating sarili. Kaya nga, sa last na mga cell group fellowship natin, palagi po natin binabanggit na yung ating bibig ay dapat na mga encouragement at kalakasan yung tinutulong sa iba o ibinibigay sa iba. Kasi kailangan po nila yun. Kasi nga kaya nila nagagawa yun kasi sila yung mahina. Naintindihan po. Mahina, hindi pa sapat, at talagang andap-andap pa yung kanilang Christian life. Kaya ano po dapat gawin? Yung encouraging words ay napakahalaga. Naintindihan po. Kaya kung pipiliin natin na maging mapagpayapa, maging mapayapa yung ating Christian life. Pero kung pipiliin natin yung kaguluhan, palaging kaguluhan yung nasa puso natin. Naintindihan po. Walang kapayapaan, disoriented. Mahirap po na gumawa ng ating Christian life kapag hindi natin nagagawa na yung puso natin ingatan ng may kapayapaan. Parang katulad dito sa church, halimbawa po. Kung dito sa church may kagalit ka, di ba ang hirap umattend sa church? Makikita mo yung tao na yun, maiinis ka. Ito ba tong sister na to, tong brother na to, ganito. Kapag ganun, pinipili mo na yung puso mo, hindi maging mapagpayapa. Naintindihan po. Kasi sino po naapektuhan? Sino po? Sino po mas lalo nasasaktan at sino mas lalong nanlulumo? Tayo din. Tama po ba? Kaya ano po yung payo sa atin? Maging mapagpayapa. Naintindihan po. Ito po yung napakahalaga sa atin bilang anak ng Diyos. Tayo po yung mga prinsipe ng kapayapaan. Tayo po yung nagbibigay ng kapayapaan, gumagawa ng kapayapaan, at nag-e-enforce ng kapayapaan. Naintindihan po. Kaya naman, palagi natin ingatan yung ating action, palagi natin ingatan yung ating bibig. Huwag natin hayaan na lumabas yung mga, sabihin natin, yung mga masasakit na salita na pwedeng lumabas sa ating bibig. Naintindihan po. Kaya naman, palaging sinasabi sa atin ng Biblia na ingatan nyo yung inyong puso. Tingnan po natin ito. Awit 147 verse 1. Awit 147 verse 1. Basahin po natin. Awit 147 verse 1. Kung nakita na po, basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Purihin ang Panginoon sapagkat mabuting umawit ng mga papuri sa ating Diyos, sapagkat siya ay mapagpala at ang awit ng papuri ay naangkop. So, sino po yung mga tao na makakaawit ng papuri? May kapayapaan sa puso nila. Naintindihan po. Diba? Sarap na umawit kapag yung puso mapagpayapa o mapayapa. Pero kung yung puso, puro ng galit, o kung sakaling may mga kaguluhan, ang hirap umawit. Naintindihan po. Kaya naman palagi natin i-check na yung puso natin ay mapagpayapa. Dahil sa pamamagitan nito, mapapapurihan po natin yung Diyos. Naintindihan po. Kaya sabi sa Awit 33 verse 1, magala kayo sa Panginoon o kayong matutuwid. Ang pagpupuri ay nababagay sa matuwid. Para magawa natin makapagpuri sa Diyos, kailangan na yung puso natin talagang maging mapagpayapa. Naintindihan? Actually, kung yung puso natin punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng mga sabi natin mga bagay na hindi maganda, makaka-apekto po sa atin ito, sa ating Christian life, at ganoon din maring sa ibang tao. Naintindihan po. Kaya palagi po natin ingatan yung ating sarili. Next, basahin po natin sa Mateo chapter 5. Balikan po natin. Mateo chapter 5, babasahin na po natin mula verse 10 hanggang 12. Mateo chapter 5, verse 10 hanggang 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran, sapagkat nila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo'y nilalait, inuusig, at nagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Sabi dito, mapalad
yung mga inuusig sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kapag kayo nilalait, inuusig, pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan. Sa harapan po ng Diyos, hindi po masamang bagay kapag tayo po ay nilalait, inuusig. Dahil yun po yung isa sa tanda na tayo po ay lumalakad sa kalooban ng Diyos. Naintindihan po? Parang ganito. Kapag ina-apply natin sa ating Christian life, yung mga napag-aralan natin, pinapractice natin, kadalasan, yung mga tao sa paligid po natin, inuusig tayo. Tama po ba? Uy, hindi ka na sumasama sa amin na nagpapakabanali ka na, tayo ka na umatin sa church. Kapag nakikita nila na ginagawa natin yung ating Christian life. Tama po ba? Pero, kapag hindi natin ginagawa yung ating Christian life, meron po ba kayong naririnig na pag-uusig? Wala. Ano ibig sabihin nun? Kung wala ka na-receive na pag-uusig, ibig sabihin, hindi mo ina-apply yung Christian life. Naintindihan po. Na parang normal ka lang na tao sa ibang tao. Pero kung i-apply natin, sinisikap natin, naingatan yung puso natin, sinusunod yung salita ng Diyos, ginagawa yung kanyang kalooban, marami talaga mga pag-uusig na darating. Pero ano pong sabi ng Diyos? Kayo po ay mapalad. Tayo po ay mapalad. Mapalad pa kaysa sa nanalo sa loto. Naintindihan po. Maraming tao yung nagko-congratulate kapag may mga na-achieve dito sa mundo, di ba? Pero kung tayo nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng mga salita na hindi nararapat, kung ginagawa natin yung ating Christian life, yes, tayo po yung mapalad sa Diyos. Kaya ano pong sabi niya? Magalak kayo, magsaya. Naintindihan po. Walang dapat ikalungkot, walang dapat ikabahala. Bakit? Dahil ito po yung normal. Naintindihan po. Kung hindi ka inuusig, hindi ka pinagsasalita ng mga masasakit na salita o hindi ka nilalait dahil sa iyong identity, yun po ay hindi normal na Christian life. Naintindihan po. Kaya tayo po bilang isang Kristiyano, hindi ibig sabihin na gagawin tayong kawawa ng Diyos. Hindi ibig sabihin na gusto niya tayo na maging kawawa lang din habang nandito sa sanlibutan. Kailan malulubos yung ating kagalakan at kasiyahan? Kapag nandun na tayo sa langit. Pero habang nandito po tayo sa mundong ito, marami tayong kahirapan, pagdurusa na mararanasan kung ginagawa natin yung ating Christian life. Naintindihan po. Inusig ka man sa sanlibutan dahil sa iyong pananampalataya, wag po kayo malungkot. Inusig ka dahil sa pananampalataya na meron ka, pagpapakabanal na ginagawa mo, huwag ka malungkot. Naintindihan po. Kahit na yung mga tao sa paligid po natin, nagiging awkward o sabihin natin na hindi sila sanay sa ginagawa natin na pagpapakabanal at pagtupad o paggawa ng ating identity, okay lang po yun. Naintindihan po. Hindi natin hinihingi o hinihintay yung confirmation nila. Naintindihan po. Ang confirmation na hinihintay natin ay yun sa Diyos. Naintindihan po. Isang magandang halimbawa dito, si Haring David. Si Haring David, nabuhay rin naman siya bilang tao. Bumagsak din siya sa pagkakasala. Pero nung nagawa niya, o ginagawa niya yung kanyang tungkulin sa harapan ng Diyos, ano pong gustong gawin ng mga tao sa kanya? Unang-una, si Haring Saul, anong gustong gawin sa kanya? Patayin. Pangalawa, na gusto lang naman niya na sumunod sa kalooban ng Diyos, yung kanyang anak na si Absalom, anong gustong gawin sa kanya? Patayin. Kung ginagawa ni Haring David yung kanyang pamumuhay bilang anak ng Diyos at inusig pa rin siya, tayo rin. Ito po rin yung mangyayari sa atin. Naintindihan po. Kagaya rin ng mga apostol na nauna sa atin. Sila, bagamat mahirap yung kanilang sitwasyon, hindi kagaya sa panahon po natin ngayon, na kung makita sila o sabihin natin na ipakita nila yung kanilang identity, papatayin talaga sila. Susunugin sila. Gagawin silang human torch. Alam niyo po yung human torch? Yung paggabi, may sulo, sinusunog yung tao para magkaroon ng ilaw sa paligid. Ganun po ginagawa sa kanila. Bakit? Kasi pinapanatili nila yung kanilang identity. Kaya ano sabi ng Diyos? Papalad kayo. Papalad kayo kapag lalait, inuusig. Hindi lang naman po ito verbally. Minsan, may mga naninira din sa atin sa pamamagitan ng chismis or kaya sa mga pananakit, physically, minsan, lahat po ito ay parte ng ating Christian life. Lahat po ito ay parte kung paano tayo iniingatan ng Diyos ito po sa mundong ito. Naintindihan po. Isa pa po, tingnan po natin. Lucas chapter 6.
Lucas chapter 6, verse 22 hanggang 23. Dito po, mas emphasize kung bakit tayo dapat magalak sa ating Christian life kahit na mayroong mga pag-uusig. Basahin po natin. Lucas chapter 6, verse 22 hanggang 23. 3 to 1. Mapapalad kayo kung kayo'y kapupuotan ng mga tao. Kung kayo'y layuan at kayo'y alipustahin at itakwil ang inyong pangalan na tila masama dahil sa anak ng tao. Magalak kayo sa araw na iyon at lumukso kayo sa tuwa sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Sabi nga po dito, mapapalad kayo kung nilalayuan kayo, inaalipusta, itinatakwil dahil sa pangalan ng Panginoon. Naintindihan po. Kaya huwag po ninyo ituring na parang kawawa tayo bilang isang Kristiyano dito sa sanlibutan. Actually, sa harapan po ng Diyos, tayo po yung pinaka-precious. Tayo po yung pinaka-mahalaga. Naintindihan po. Kaya naman, bagamat tayo mahina, marami pa rin kakulangan, pero kung ina-apply natin, ginagawa natin yung ating Christian life, sabi dito, mapapalad kayo. Meron pong in-emphasize na word po dito. Sabi sa verse 23, magala kayo sa araw na iyon at lumukso kayo sa tuwa. So, parang hirap no? Inuusig ka na pero nagagala ka pa at lumulukso sa tuwa. Yehey! Parang ganun. Para bang awkward at para bang kakaiba ito sa atin. Pero kung talagang ina-apply natin sa ating Christian life, yung ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, yes, daraan talaga tayo sa mga pag-usig, daraan talaga tayo sa mga pagdurusa. Pero ano po yung pangako ng Diyos? Kung mapagtatagumpayan natin ito, na naingatan yung ating sarili, sabi dito, malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gusto niyo po ng malaking gantimpala sa langit? Magalak tayo kahit na inaalipusta. Magalak tayo kahit na, sabi natin, na inuusig dahil sa ating Christian life. Naintindihan po? Ito po yung pangako ng Diyos. Ito po yung minsan na nakakapag-discourage sa atin. Minsan kapag inuusig tayo, lalo na kapag may mga family members tayo na talagang kahit na ini-invite natin sila, minsan talagang tumatanggi at talagang minsan nagsasalita sila sa atin ng hindi magaganda. Pero tandaan po ninyo, yung mga salita na yun ay hindi matutumbasan ng gantimpala mo sa langit kapag napagtagumpayan mo. Naintindihan po. Imaginin po ninyo na, halimbawa, yung isang pag-uusig na na-receive mo mula sa family members mo or kaya sa mga relatives mo, ang tumbas niya, sabihin natin na siguro mga 500 pesos, halimbawa lang. Ganun ka value yung pag-uusig niya sa atin. Pero ang exchange rate sa langit, 5 million. Saan ka titingin? Dito sa 500 pesos o doon sa 5 million na gantimpala doon sa langit? Hindi, okay na ako dito evangelist kasi 500 Matagal pa yung 5 million. Huwag po. Palagi po ninyo tandaan, lahat ng ginagawa natin dito sa ating Christian life, inusig man tayo, pero napagtagumpayan natin, lahat ito susuklian ng Diyos sa langit. Naintindihan po. Kaya kung tayo ay nabuhay sa pangalan ng Panginoon, magalak tayo sa araw na iyon at lumukso sa tuwa, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Naintindihan po. Hindi po dito yung gantimpala, okay? Hindi po dito ibibigay yun, dun po sa langit. Kaya naman, para sa mga naunang Kristiyano para sa atin, naunang mga apostol, kahit na ang kapalit ng pagiging Kristiyano noong unang panahon ay kamatayan, hindi po nila ito tinanggihan. Kahit na ang kapalit, pupugutan sila ng ulo, kahit susunugin sila, kahit babalatan sila ng buhay. Kung ang kapalit naman ito ay malaking gantimpala sa langit, hindi sila nagdalawang isip. Naintindihan po. Minsan, kaya po tayo natatakot na minsan mag-evangelize kasi nakatingin tayo agad sa pag-uusig. Nakatingin tayo agad sa sasabihin nila. Nakatingin tayo sa mga magiging actions nila sa atin. O nakatingin tayo na baka mamaya hindi na nila ako pansinin. Kung doon ka lang nakatingin, marami kang namimiss na bagay.
marami ka napapalampas na bagay. Yung kapayapaan, yung kagalakan, at maaaring yung gantimpala dun sa langit. Kung mas pipiliin mo na panatilihin na lang yung magandang relationship ninyo, huwag na lang sila evangelize para maging close pa rin kayo, piliin mo kung ano yung mas mabuti. Maging mabuti kayong magkaibigan, pero mapupunta naman siya sa impyerno, or kahit na maging kaaway kayo, pero madala mo siya sa langit. Palagi po ninyong tatandaan. Iba po yung exchange rate dito sa mundo at sa langit. Hindi po siya katulad ng palitan natin dito sa mundo. Naintindihan po. Kaya kung sakali man na meron ka naging kaaway dito sa mundong ito, kung magagawa mo siyang magagawa mo siyang madala sa langit, yung mga bagay na nagawa niya sa iyo, lahat yun may katumbas na gantimpala. Ito po yung pangako ng Diyos. Hindi po siya nagbibiro. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng pag-uusig, panlalait, at mga pang-aalipusta dahil sa pangalan ng Diyos, wala pong dapat na ikalungkot. Yun po ay normal. Naintindihan po. Yun po yung normal na pamumuhay bilang isang Kristiyano. Ang hindi normal, yung hindi ka nilalait, hindi ka inuusig, hindi ka inaalipusta sa iyong Christian life. Naintindihan po. Kaya suriin niyo po yung Christian life po ninyo. Sa Christian life ko ba may pag-uusig? Sa Christian life ko ba minsan inaalipusta ako dahil sa identity ko? Kasi kung wala, dapat kang mabahala. Ibig sabihin, hindi mo ginagawa yung Christian life mo. Naintindihan po. Sa mga kabataan po, lagi po sinasabi sa kanila, kapag nasa school kayo, sikapin ninyo na makapagbasa. Meron kayong mga break time, di ba? Meron kayong mga recess. Piliin ninyo kung ano yung mas mabuti para sa inyong espiritu. Kung dala po ninyo yung Bible, magbasa po kayo. Kung meron kayong memory verse booklet, magkabisado po kayo. Kung dala po ninyo yung notes ninyo, mag-review kayo. Kaysa makipagkumpulan ka sa mga hindi ligtas, makipag-usap, makipagchismisan sa kung ano namang mga pinag-uusapan, anong iisipin nila? Kagaya ka lang din namin. Sinasabi mong Kristiyano ka, ini-invite mo ako sa church, pero pag nandito tayo sa school, ikaw pa nagsisimula. Nakakaya po yun. Naintindihan po. Kaya, sinabi ng Diyos na magalak kayo. Kasi, maraming mga alipusta, maraming mga pag-uusig yung inyong mararanasan dahil sa pangalan ng Panginoon. Naintindihan? Dahil ito rin po yung nangyari sa mga sinaunang Kristiyano, sinaunang mga propeta. Ba yung mga Israelita, palagi po silang matigas yung ulo kapag sinasabihan sila ng Diyos sa pamamagitan ng propeta na magpakabanal, palagi sila nagre-resist eh. Kaya ano nangyari sa kanila? Lagi silang dinidisiplina. Lagi silang pinapalo, lagi silang pinapahirapan. Okay. Dahil sa katigasan ng ulo nila. Naintindihan po. Kaya, piliin po ninyo kung ano po yung mas mabuti. Yung gantimpala or kesa dun sa mga bagay na makapagbigay convenient para sa atin. Naintindihan po. Tingnan po natin. Isa pong halimbawa si Apostol Pablo. 2 Korinto chapter 12. Kalawang Korinto, chapter 12, verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kalawang Korinto, chapter 12, verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya, alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig, at mga sakuna. Sapagkat kapag ako'y mahina, ito po isa sa sikat na mga patotoo ni Haring David. Ni Apostol Pablo. Na kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Pero wag natin i-skip yung mga nasa taas. Ano sabi niya? Alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig, at mga sakuna. Masaya siya kapag nararanasan niya yung mga bagay na yun. Kasi kapag naranasan niya yung mga bagay na yun, doon niya nakikita yung kanyang sarili na mahina at nagtitiwala siya sa Diyos ng 100%. Then, gagawa niya na maging malakas. Naintindihan po.
Kaya naman, yung mga pag-uusig, mga pagdurusa, ito po ay parte ng ating Christian life. Kung talaga pong tayo ay naligtas, ito po isa sa mga training ground sa ating Christian life. Pero ano pong sabi ng Diyos, pagtiisan natin ito. Naintindihan po. Yung pagtitiis na panandalian, hindi matutumbasan dun sa gantimpala dun sa langit. Naintindihan po. Kaya naman, napakahalaga para sa atin na malaman kung ano yung puso ng Diyos para sa mga mapapalad. Tinuring niya tayo bilang mapapalad kahit na inuusig, nilalait, nagsasabihan ng mga salitang hindi magaganda. Pero sa harapan po ng Diyos, tayo po ay mapalad. Kaya turing po natin ito. Huwag po kayong mag-self-pity na kawawa naman ako kasi nilalayuan ako ng mga friends ko. Nung ini-evangelize ko sila, mas lalo silang lumalayo sa akin. Nung iniimbitahan ko na sila sa church, ayaw nila sumama. Nagagalit sila. Kung yun man ay nagkukos sa'yo ng kahirapan, palagi mong tandaan. Yung kahirapan na yun, panandalian lang. Siguro, mga kailang araw, mag-usap na ulit kayo. Dahil magkaibigan kayo. Siguro, pag lumipas na yung mga panahon, magkaayos na ulit kayo. Yun ay panandalian lang. Naintindihan po. Pero yung kantimpala na matatanggap natin kung mapagtitiisan natin yung pag-uusig, pag-alipusta, at mga salita na hindi nararapat sa atin bilang isang Kristiyano, sabi kanina, mayroong malaking kantimpala. Naintindihan po. Lalo na kapag sa pag-evangelize. Kadalasan dito po natin nararanasan yung mga marami or sabihin natin na madalas na pag-uusig at pag-alipusta kapag meron tayong sinusubuang i-evangelize. Naintindihan po. Doon po sila nakapag-isip ng mga bagay na hindi nila naiisip kapag magkasama tayo sa normal na araw. Pero kung sisimulan natin sila na evangelize, sisimulan natin silang invite, doon nila naiisip yung mga masasakit na salita sa atin. Pero pag normal na araw, kapag hindi naman natin sila in-invite, okay lang, payapa lang. Pero wag po kayong matakot at wag po tayong matakot at wag po kayo panghinaan ng loob. Dahil kapag inaalipusta, inuusig, at pinagsasabihan tayo ng mga salita na hindi nararapat, tandaan po natin. Ang unang tumatanggap doon ay yung Diyos. Sabi sa Biblia na, inaalipusta kayo dito, sa mundong ito, tandaan niyo na ako muna yung inalipusta nila. Bago tayo alipustahin, inalipusta muna si Jesus na nandito siya. Naintindihan po. Kasi Jesus na pagtagumpayan po niya. Yung pag-aalipusta, dahil nga alam niya na meron siyang mahalagang tungkulin na kailangang gampanan, ito po yung kaligtasan doon sa krus. Kung doon pa lang sa baba, halimbawa, nung inaalipusta na siya, nung sinasabihan siya na lapastangan, kung nasiraan na ng loob si Jesucristo, kung nasaktan siya, na-hurt siya, dahil sa mga salita na sinabi ng mga Israelita, at nasiraan ng loob, hindi na niya ginawa yung tungkulin niya bilang isang Kristo. Magkakaroon kaya tayo ng kaligtasan? Hindi. Pero lahat ng yun tiniis niya. Lahat ng yun, napagtagumpayan niya para iligtas. Naintindihan po. Lahat ng yun, hindi niya itinuring na napakahalagang bagay para lang iligtas ka. Para lang iligtas tayo. Kaya naman, tayo naman, yung dapat na magtiis, magpasan ng mga bagay po na ito. Kaya naman, yung pag-alipusta sa atin, huwag tayong masira ng loob. Huwag natin hayaan na dahil sa human emotion, pangunahan tayo ng takot, pangunahan tayo ng pagdadalawang isip para hindi tayo mag-evangelize. Naintindihan po. Kaya naman, palagi po ninyo i-check yung puso po ninyo. Palagi nyo po ipag-pray. Kung meron po kayong i-evangelize, kung meron kayong prospect na ilalapit sa inyo ng Diyos, o kung meron kayong nakikita na gusto nyo i-evangelize, huwag kalimutan na mag-pray. Huwag lang mag-pray na sana ma-evangelize ko siya. Yes, yun po yung ating goal. Pero sa pag-evangelize po natin sa Kanya, magiging madali ba? Hindi. Kaya ano po dapat naisama sa prayer? Diyos, tulungan mo ako. Alam ko, baka mamaya tumanggi siya, o baka mamaya meron siyang sabihin na hindi maganda sa akin. Kapag in-evangelize ko siya, pakiusap, tulungan mo yung puso ko.
Sana hindi ako mapanghinaan kapag sinabi niya na sa akin yung mga masasakit na salita. Tulungan mo ako na maging matapang, na ibuko ko yung bibig sa kanya. Para lang gusto natin yung easy way eh. Gusto natin na may evangelize siya. Yun po yung pinakamadaling paraan para ipanalangin sila. Yes, tutulungan ng Diyos yung puso ng pinagpipray natin. Pero sino po muna yung dapat niyang tulungan? Yung puso ko. Bakit? Kasi palagi pa rin tayo natatakot, palagi pa rin tayo na di-discourage kapag nakakarinig tayo ng mga pangangalipusta. Naintindihan ko. Kaya, bago tayo mag-evangelize, ipag-pray muna natin yung ating sarili. Si Apostol Pablo nga, dakila at Apostol Pablo, nangingi siya ng prayer request. Hindi lang siya nangingi ng prayer request para makapag-evangelize. Nangingi siya sa kanyang sarili na sana tulungan ako ng Diyos na maging matapang, mabukas ko yung bibig ko sa mga papangaralan niya. Naintindihan po. Narinig ko po ito madalas sa atin sa testimony. Tulungan niyo po ako na makapag-evangelize. Sana pag-pray niyo po ito, si ganitong pangalan, si ganitong ganyan, na ma-evangelize ko po siya. Pero bihira po ako makarinig ng prayer request na, Diyos, brothers and sisters, tulungan niyo po ako na mag-pray na sana magkaroon po ako ng tapang na puntahan, kausapin, at suyuin yung ini-evangelize ko. Hindi naman po ganun ka-specific, okay? Pero, yun nga, in general, bihira po ako na makarinig ng ganitong klaseng prayer request. Dahil noon, hindi ko rin po ito alam. Palagi ko lang yung pinagpipray, sana ma-evangelize ko yung family ko. Yun lang. Sana bigyan ako ng pagkakataon ng Diyos. Puro ganun lang. Napakababaw ng aking prayer noon. Pero ngayon nababago po yung prayer ko. Diyos, tulungan mo ko na maglaan ng oras, maglaan ng panahon, maglaan ng lakas ng loob, maglaan ng resources para puntahan ko sila. Tulungan mo ako. Magkaiba pong prayer po yun. Tama po ba? Yan naman, palagi natin na alalahanin na mapapalad yung mga inaalipusta, inuusig, kung ginagawa naman nila yung kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi nga sila po ay tatawaging anak ng Diyos. Dito po tayo makikilala ng mga tao na tayo po ay talaga yung mga anak ng Diyos na nagdadala ng mabuting balita. Sabi sa Roma chapter 10, napakaganda na mga paa na nagdadala ng magandang balita. Tama po ba? Sino po yung mga paa na? Kaninong paa yun? Sa evangelist lang ba? Sa mga leaders lang ba? Saan po ninyo ginagamit yung paa po ninyo? Sa pagpunta sa mga lugar na hindi kalugod-lugod sa Diyos? Sa lugar na may kasiyahan? Gamitin po ninyo yung kalakasan po na binibigay sa atin para puntahan yung mga tao sa paligid po natin. Lalong-lalo na malapit ang dumating yung Diyos. Naintindihan po. Sa news, meron pong doomsday clock. Ewan ko kung narinig niyo na po ito. Yung doomsday clock, ito po ay ginawa ng mga scientists na nag-aaral sa mga panahon, nag-aaral sa ating kasaysayan. Na sabi nila, 87 seconds na lang bago mag-midnight. Ibig sabihin, mag-end of the world. 85 seconds. Yun po yung theoretically na sinasabi nila. Ibig sabihin, para sa kanila, malapit nang matapos itong mundo na ito. Pero actually, mas ahead pa nga tayo. Alam na natin na sa sa Biblia, na sinasabi na sa Biblia, na talagang matatapos itong mundo na ito. Kaya kung yung mga tao nga, may ganitong klaseng konsepto, what more pa kaya tayo? Pinapakita na ng Diyos sa atin sa Biblia. Naintindihan po. Kaya ano pong gagawin natin? Maghintay na lang? Or, alam niyo po yung mga mangingisda na gumagamit lang ng pamingwit? Kung merong kumagat, huli. Pero kung wala, antay lang. Yung mga mangingisda po, na kagaya nila Pedro, hindi po sila ganun mangisda. Pupunta po sila dun sa lugar kung saan merong maraming isda, hinahagis nila yung kanilang lambat, kaya sila nakakahuli. Naintindihan po. Hindi po sila yung mangingisda na paisa-isa.
Ano pong ginagawa natin sa panahon po natin ngayon? Ito po yung Bible Seminar. Naintindihan po. Sinisikap natin na tulungan yung mga tao sa huling panahon na ito na malapit ang dumating yung Diyos para tulungan din sila na maligtas. Naintindihan po. Kaya nga sabi sa Biblia, sa kapanahunan man o sa di kapanahunan, anong kailangan natin gawin? Gawin yung kanyang kalooban. Para saan? Para sa pag-evangelize. Naintindihan po. Kaya naman, meron tayong pagkakataon para sa ating Christian life. Actually, may mga pagkakataon na binibigay na sa atin ng Diyos. Pero yung ating Grand Bible Seminar, yes, scheduled po ito. Pero kung meron po kayong mga prospect invitees, meron po kayong mga kakilala, na kung sakali man na talaga ma-invite po ninyo, kahit wala pong Bible Seminar, wala pong problema. Mas mabuti po yun. Naintindihan po. Huwag po tayong magkaroon ng ganitong kaisipan. Tsaka ako na siya evangelist kasi wala pa namang Bible Seminar sa Santa Rosa Church. Hindi po. Marami tayong pagkakataon na binibigay sa atin para makapag-evangelize. Naintindihan po. Huwag natin piliin yung pinaka-easiest way. Yung iba naman sinasabi sa retreat ko na lang po siya i-invite. Kasi yun ay vacation o kaya magiging libre or sabihin natin maraming panahon yung mga tao. Kasi may mga holidays. Yes, mabuti po yun. Yung paghahanda. Pero yun lang ba yung time na dapat tayo po yung mag-invite? Yun lang po ba yung time na para tayo makapag-evangelize? Ito. Kagaya po ng sinabi last time sa sermon, sa Lucas chapter 14, lumabas ka sa mga daan, sa mga bakuran, pilitin mo silang pumasok at mapuno yung aking bahay. Ano po ibig sabihin ng pilitin? Pwersahin? Or kung sakali man na hindi nila gusto, parang pwersahin natin sila, napakinggan lang? Hindi po. Para mas madaling term, suyuin. Naintindihan po. Kung tayo nga minsan nag-invite tayo sa mga, sabi natin, mga family gathering, nanunuyo tayo, di ba? Sinusuyo natin sila. Punta ka na, please. Ganyan. Birthday ko naman, pagbigyan mo na ako. Minsan mga ganyan, di ba? Try natin. Kung paano tayo nanunuyo sa physical na handaan, suyuin din natin sila sa makalangit na handaan ng Panginoon. Naintindihan po. Kaya naman, napakahalaga para sa atin na tandaan na kung anong tungkulin natin bilang isang Kristiyano, tayo po'y mapapalad. Kung ginagawa natin yung ating tungkulin bilang isang Kristiyano, yes, darating yung mga pag-uusig, mga pagdurusa, mga panlalait para sa atin. Pero wag lang natin yung tignan. Ang tignan natin yung gantimpala na ibibigay ng Diyos para sa atin at yung kaluluwa na madadala natin sa langit. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. 1 Pedro chapter 5. Unang Pedro, chapter 5, verse 8 hanggang 10. Unang Pedro, chapter 5, verse 8 hanggang 10. Kung nakita na po, pakibasa po ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mahanap ng kanyang palalapa. Siya'y labanan ninyo magiging atas sa inyong pananampalataya. Namang inyong nalalaman na ang magiging hirap ay nararanasan ng mga kapatid sa buong sanlibutan. Tapos na kayo'y magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos na buong biyaya sa iyo, sa kanyang mananampalataya ni Kristo. Ay siya'y mapapalawali, mapapatibay at mapapalakas sa inyo. sabi dito, na sa verse 9, siya'y labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nararanasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. So si Satanas, ito po yung goal niya. Pigilan yung mga Kristiyano na mag-evangelize. Pero ano pong dapat natin gawin? Labanan siya. Labanan yung mga pagkakataon na pinipigilan tayo na mag-evangelize. Bakit? Kasi nga sa buong mundo,
ito po yung ginagawa niya. Kung yung Diyos, ang kalooban niya, maligtas yung mga tao, si Satanas naman, ang kalooban niya, huwag magkaroon ng chance na maligtas, papunta sa impyerno. Yun po yung gusto niya. Gusto niya may karamay. Naintindihan po. Pero tayo po, sabi dito, pagkatapos na kayo'y magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kalawalatian kay Kristo, ay siya rin magpapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Kaya, yung paglipusta, yung ginagawa mga pakanan ni Satanas, para hindi tayo makapag-evangelize, yun po ay naturally na darating sa atin. Pero tandaan po natin na yung Diyos, pagkatapos na mangyari yung panandaliang kapigatian, panlalait, mga pagdurusa, siya rin po yung magpapatibay, magpapanumbalik at magpapalakas sa inyo. Intindihan po. Kaya naman, sa Mateo chapter 28 verse 20, ano pong sabi ng Diyos? Ano pong pangako niya? Kung gagawin natin yung dalawang bagay na inutos niya para sa atin, tulungan yung mga tao na maligtas. Pangalawa, tulungan sila na lumago sa pananampalataya. Sa verse 20, anong sabi ng Diyos? Sasamahan ko kayong palagi. Hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng mundo. Sasamahan niya tayo palagi. Naintindihan po. Kaya huwag tayo matakot. Naintindihan po. Tandaan po natin na tayo po bilang mga anak ng Diyos, ayaw ng Diyos na tayo po ay manlumo sa mga kahirapan, pag-uusig at pangalipustan na may experience natin bilang kanyang mga anak. Tandaan po natin, tayo po yung mapapalad. Naintindihan po. Kung ano po yung pagiging mapalad dito po sa sanlibutan, ay hindi po kagaya ng pagiging mapalad sa Panginoon. Kaya tayo po, ng mga anak niya, una tayo naligtas, naging mapalad tayo kasi napatawad yung ating mga kasalanan. Pangalawa, tayo po ay makakapasok doon sa langit. Hindi na tayo mainirahan, hindi na tayo mapupunta sa impyerno. Lahat yun ay dahil sa biyaya ng Diyos. At habang tayo naghihintay sa kanyang ikalawang pagdating, tayo po bilang mga Kristiyano dito sa sanlibutan ay tinuturing bilang mapalad. Naintindihan po. Kaya wag po tayong ma-discourage. Wag po tayo panghinaan loob. Kahit na mahirap yung Christian life natin, kahit na minsan bumabagsak at natitisod po tayo, tandaan po natin na yung Diyos, siya yung magpapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa atin hanggang huli. Tayo pong lahat ay mukot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, muli nagpapasalamat po kami sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Salamat po aming Ama sa pagbibigay po sa amin ng mga salita na kailangan po namin para po sa aming Christian life. Lalong-lalo na papalapit na po ang inyong pagdating. Nawa aming Ama, magawa po namin ng iyong kalooban, lalong-lalo na para po sa pag-evangelize sa mga tao sa paligid po namin. Tulungan niyo po kami, aming Ama, upang sa pamamagitan po ng inyong makapangyarihang kamay at tulong ng Espiritu Santo, ay magawa po namin na puntahan, suyuin at pilitin yung mga ini-evangelize po namin. Lalong-lalo na para po sa mga relatives at mga kaibigan, mga kamag-anak po namin. Tulungan niyo po kami upang maging handa po yung puso po namin na maging matapang at magkaroon ng lakas ng loob para magsalita sa kanila, para maimbitahan po sila sa gaganapin po na Bible Seminar sa February 16 hanggang 20. Pakiusap aming Ama, tulungan niyo po kami at naway gamitin niyo po kami bilang instrumento para sa mga ligaw ng kaluluwa sa paligid po namin. So lamang po kami aasa at magtitiwala. Muli maraming salamat po. Lahat po na ito ay dalangin po namin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na sa amin na patuloy nagmamahal. Amen. Salamat po.